Nag-uusapan lang natin dito, Jen, Benny, ay yung maaaring mabito yung ibang line items. Opo, line veto ang tawag nila, opo. Line veto. Hindi naman natin dinidebate sapagkat nasa saligang batas naman talaga na ang Pangulo may karapatang magbito ng line item sa ating budget. May nauukol sa appropriations, sa tariff, at saka sa revenues, ano? Opo. Kaya lang merong isa pang merong isa pang concern dito. Merong mga inalis na budget na inirekomenda, halimbawa yung sa PhilHealth. Opo, yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagrekomenda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yon. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan, meron yatang 150 billion na surplus ng 2024. Tama po. Yung PhilHealth. At meron yatang 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo. Reserve fund daw po nila yun. Pagkatapos meron daw questionable na ginamit ng 136 million doon sa kanilang parang anniversary ball. Opo. Na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero sa ating batas, ito yung PhilHealth, the Philippine Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation. PHIC. Opo. Universal Health na ito eh. UHC. So ibig sabihin kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat paglaanan ito ng pondo ko. Ganun ba talaga dapat? Ano ba yung universal health kung hindi mo ba isasama lahat pag universal? Kasi ang katulad ko, ang dami yung pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Hindi raw ganoon. Hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga hospital eh. Paano mo tatawaging surplus yun? Hindi raw maaaring tawaging surplus. Primero, kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito. Ay, opo. Sa dami ng negosyo nito. Si Jong po. 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 284 billion. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Filipinos. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX siyempre po. Sa experience mo, Benny, magkano ba yung dapat, ano ba yung nila, yung PS halimbawa, MOOE, meron pa yan eh. Tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun ang po. So, magkano kaya per capita health insurance ng isang Pilipino? Magkano? Sahin natin. Ipakompute natin. Para makita natin kung talagang kung sapat talaga yung yung inilalaan para sa pakalusugan ng bawat isang mamamayan. Kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. Yan ay sa 142 billion. Kaya nga, so kung 1,500 per capita health insurance, paano kung halimbawa sa professional people lang eh. Ay, doctor's fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor's fee. Anong gamot na mabibili mo riyan? Wala po yan. Naku, yung mga over-the-counter medicine lang. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, inaalis natin ang 74 billion. Teka muna, kaya kailangan pag-isipan ng Pangulo yan.
Kasi kapag yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro, Opo. magiging enrolled bill yun, Jen. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina ng Ng presidente. Pangulo. Opo. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Ano yung MRO? Most requested. Hindi. Malacanang Records Office. Tatala na sa records ng Malacanang. Opo. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang power doon. Tinanggal na eh. Tinanggal na ng Meron lamang siyang pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano halimbawa yung Hanggang Congress. ngayong araw lang po ito. Ngayong araw. Wednesday. Paano kung nag-adjourn? Sana man lang meron ng usapan na alam ng Pangulo na I will reinstate the 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana wag mag-declare ng adjournment ang dalawang kapulungan. Nako. Sana suspension lang. Opo. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng orasan po? ng orasan. Sa Oho. mga di papako na lang. Hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yun? Kaya trabahuhin nila ngayon kaysa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At Ganun ba yan? natapos nila yan. Technique, meron palang ganun, ha? Wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lakad ng orasan eh. Oho. O kinakailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha na sinasabi ni Benny, Opo. veto, walang problema doon. Oho. Paano yung gusto mong ibalik sapagkat dinilit no sa programa? Hindi na may babalik. Anong gagawin Yun mo? Oo. Wala nang kapangyarihan ng presidente ron, eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000? Almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Sabihin mo na ang kalahati na lang makinabang, o di 3,000 each. Eh di hindi pa rin eh. Hindi ba, alam mo ang problema ngayon kasi sa ating, ito alam mo naman siguro ito eh. Ito Opo. palagi nagkakasakit si Benny. Alam mo kasi dahil sa dami ng kanyang tinatangkilik. Kapag ikaw ay nagkasakit ngayon, hindi ko malaman bakit naging tuntunin, kinakailangan merong lab test lahat eh. Opo naman. Oo. Nagkasakit ka last month, lab test ka. Pag ilalab test ka ulit, bakit hindi gamitin yung Hindi, panibagong test po yun. ito sa lab test lang na yun eh. Yung 1,500 kulang na yun eh. Yung ECG mo lang. Pagkatapos nag-prescribe pa. Ako, katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Kung 1,500 lang ang parang nakalaan para sa bawat isang Pilipino. Mas malaki pa yung tinatanggap sa abuloy sa patay kaysa sa buhay. Di ba? Opo. Hindi pala ganun kasi kung parang siyempre, alam mo, pagkakakwento, kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang PhilHealth meron pala kayong, sabihin natin, close to 600 billion. Hindi nyo ginagastos. Hindi ba pwedeng, ang computation pala doon, ang laki pa rin yan, ha? Sobra-sobra yan. So, hindi mo pala ganun dapat tignan na gaya ng pagtingin. Ako po, gagaya ko, pangkaraniwang mamamayan, ganun ko tinitingnan. Hindi mo nga alam baka yung average na dapat na mailan sa bawat Pilipino, 10,000 eh. Kung halimbawa, ang sapat na nakalaan para sa isang Pilipino, 10,000 pesos. Palagay mo, yun na yung pinaka-average. I-multiply mo sa 115 million Filipinos. O ilan yun? Kwenta. Tignan natin. Kwenta. Si Kuya Benny kasi negosyante ito. Negosyante. Talagang Kaya alam takot niya- na tinatangkilik. Sabi ko nga sa'yo, isang araw may tama sa akin ito pag hindi siya nagpasya na tayo ipakainin kahit pansit. Pinakamasarap na kainan sa Binondo. Kaya ka na. Huwag lang sa Binondo. Sa may tabi-tabi marami rito. Opo. Magkano? 1.150 trillion. Dapat ganon. So sa budget na halimbawa 6.3 trillion, at least 1.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat Pilipino. Doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang Pilipino. Hindi ba?
Well, Maliban na lang kung gusto kang debatihin ito. hindi, well, ako naman to, kasi marami ka rin naman kasing may pipinta sa PhilHealth kung ano ha. Kayo, di ba, mga miyembro, ako lang, ilang beses ako nagre-request sa PhilHealth sapagkat patagal ako nagbabayad. Hanggang ngayon hindi ako maaprubahan. Halimbawa, isang kababayan natin ang binayaran 100,000. Ang sasagutin ng PhilHealth 1,000, 2,000. Usigin mo lahat yung mga taong yan na hindi ginaganap ang tungkulin. Opo. Na natutulog sa pansitan kung pag-uusapan ay yung pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan pangkalusugan. Opo. Pero huwag mong parusahan yung miyembro. Okay. Huwag mong aalisan ng karampatang pang-cover ng kanilang kalusugan. Maaring nagkamali, usigin mo lahat yung mga yan. Ipakulong lahat yan kung pwedeng ipakulong. Pero huwag mong parurusahan ang mga Pilipinong dapat makikinabang. That's a universal health program. Batas yan Oo nga. Law enforcement ang pinag-uusapan. Ba't ang parurusahan mo yung taong dapat makinabang dito? Oo. Yan naman ang ilalaban natin kahit saan tayo makarating. Kuya Benny, di ba? Tama po, Mayroon. Ang sinasabi nga natin dito, bakit nga naman yung utang hindi mabayaran ng PhilHealth, yung mga taong humingi ng tulong, hindi matulungan. Alam mo, hindi utang na loob ng taong bayan sa PhilHealth yung itinutulong sa inyo. Kasi Responsibilidad nila yun Kasi bayad ng miyembro yun Bayad ng miyembro yun At saka Meron ang kayong contribution. At saka ang priority ata nila kung ang pinupunto. Ang problema kasi mas malaki ang nilalaan nyo sa investment Mas gusto ninyo ang pondo ng PhilHealth ini-invest sa pagnenegosyo. Paano? Di ba? Yun ata ang Hindi naman yun ang main objective niya. Pwede rin sana yun, pero kailangan marunong sila sa pag-i-invest. Opo. Pag-manage naman yung na pag-manage at saka pagkakailangan naman na bayaran lahat ang dapat bayaran, nananagot sila doon. Wala naman akong problema na i-invest nila para dumami at masinop lalo, kikita yung pera Lalong habang hindi pa makatulong. kailangan. Pero kailangan meron silang actuary, actuary, di ba? Yung ganyan. Opo. Para alam nilang kung saan yung pondo aabot. Kasi itong ating Philippine Health Insurance Opo, corporation. nakakatanggap ng ano yan ng yung sa excise tax ng ating Sintax. nasa batas yan Opo. 85% kung galing sa tabako, 100% kung galing sa alcohol. Opo. Pagkatapos pag pinagsama mo yan, yung 80% yan ang pupunta sa Universal Health Opo. Program. Yung 20% ito yung tinatawag na ano na pangalan nun? Yung HPEP. Ito yung mga paggawa ng mga pasilidad para sa mga ospital, mga equipment na kakailangan kapag ka ginagamot ang ating mamamayan. Ganyan ang ano niyan, ganyan ang forma. So pinag-uusapan natin, tama ba na yung 74 billion na inestimate ng PhilHealth ay tanggalin sapagkat meron silang sinasabing mga argumento na ganito. Hindi man lang kinuwenta. Magkano ba yung karapat dapat sana na average na gastusin ng isang Pilipino sa ngayon? Opo, Meron dapat tayong estimate ng ganun Hindi ko naman sinasabi na lahat ay 10,000. Pero kasi merong aabot ng 20,000 siguro. Depende sa kanyang pagkakasakit. Totoo po. Paano kung yung iba nga, 100,000 lang. Lalo na sa kidney ang pinag-uusapan. Yung dialysis ng halimbawa. Kaya in-average na lang natin sa 10,000 So ang kwenta ni Kuya Benny, 1.3 trillion pa rin. Ang kailangan yung pala yung sapat na pang-cover. Ngayon, inaalis mo pa yung 74 billion. Ang sinasabi natin, baka mamaya, darating ang araw, magsentimiento ang mamamayan natin. Ba't kasi nalis nyo pa yung 74 billion? Ang buong akala ninyo napakalaki na ng cover natin. Magkano po yung inalis? 74 billion. Yung subsidy. Yun ang nakita ko kasi parang pinrepose ni Emmanuel Ledesma Jr. Presidente Yung 74 billion po, parang nag-alis po tayo ng 634 pesos per Pilipino. So yan, ganun pala ang epekto nun, alam mo yung sa mga naunang kaya kinu-question ko yung PhilHealth na yan. Gumawa sila may tinatawag silang consulta package. Opo. Ang kwenta natin sa programa natin, gumawa tayo ng ang consulta package natin 10,000. Opo, average. Halimbawa lang yun, na maaaring makasapat. Average. Alam mo yung consulta package, 750 pesos.
Ganun kamura po. Oh. Ano ba bibilin nung nagkasakit? Sulfatisol na lang o sulfaguanate? Baka hindi na alam ng mga nakikinig sa atin. Eh, si Kuya Benny alam niya sapagkat ito napakanak naman 1950 na yun. Ikaw ano ka? Ay, tugmulo doon na lang ang alam ko ngayon eh. Isip-isip yung sulfaguanate din, ano ba yun? Pagandata ng boss yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. O maya-maya pag-uusapan natin, may PhilHealth pang issue dyan, yung Opo, yung memorandum of agreement. memorandum of agreement. Yan naman ang i-discuss ni Kuya Benny. Nako.